Hello guys, today's videos, ang mga ganap namin today. Siyempre today is order cleaning and inventory and siyempre. Yan guys, siyempre may pumunta kami at this time. After ng cleaning namin, nagtagpuan kami sa natagpuan ika. Yan yan guys, yung mga kasamang katropa namin yan guys. Nandiyan si Paolo, nandiyan si Kuya Ray, nandiyan si Alamang, Kuya Ricky, and yours truly of course yan guys. Maragpakit ba guys? Pero anim na motor kami dyan guys. Agas kami guys. Nandiyan si na July, nandiyan si na Alamag at saka Salvador. Siyempre guys, kompleto yung gangs. So at that time, nagsimula namin mag-travel guys. So sinuyod namin ang buong Pampanga at that time in the second or the half of our day today. So ayan guys, marami na pinagdaanan dyan guys. There's a lot of struggle. Ang buhay sa dyan ganyan, maulan, araw, tapos nang makapunta naman kami dun sa abali, umaraw na naman. Ganyan talaga ang buhay guys. So hindi natin maiwasan ang aberya guys. Nagkaroon yata tayo ng aberya at that time. So ito nga, hindi lang pala sa tao yung nagdala. So naglock din yung motor niya na mag-that guys. So hindi na napandar. So at that time nasa San Simon na kami yun guys. So syempre kasama tropa yan. Buti na lang sakto naman ang umulan at that time. So at mabait pa rin sikat sa amin kasi malapit lang yung motor shop. Kaya napagawa namin agad-agad yan guys. So habang ginagawa guys, may tindahan naman doon. Syempre ang katrubahan yan guys, it takes like 3 hours or something like that. Maybe going to Makabebe at the time. Pupunta namin nga yung madam namin at the time kasi this is the special day for madam yan guys. So shoutout nga pala guys sa pinagkainan namin, pinagmeriendahan pala namin guys yan. Yan si T-Rex guys, yan isa sa mga mabait ng kasama, tagapagligpit ng mga kalat. Ika nga yan guys. Siyempre at di natin maiwasan at that time, habang initay nga namin yung paggawa ng motor ni Alamag yan, tinanggalan na nga siya ng natanggalan na siya ng bayad. By the way, yan habang ginagawa ng mekaniko ang motor ni Alamag yan guys, sabi naman ng buhos ng ulan. So maswerte pa rin kami habang malakas yung buhos ng ulan, ginagawa yung motor ni Mr. Alamag. So yan na nga guys, natapos na nga guys. So let's go ulit, travel ulit tayo. Approximately 1 hour pa yung travel namin going to Masantol, Makabebe, Pampanga. So sinuyod na namin ang buong Pampanga at that time. So syempre guys, nagpagasolin na tayo guys yan. At naubusin kami ng gasolina at that time. So mahaba pa yung biyahe namin. So let's go guys. Yun nga guys, habang nagbibiyahe kami. So first a lot of struggle na sika ha. Hindi na maiwasan yung baha dito sa Makabebe or Apalit yata to. Hindi ko alam kung summer out there. Basta marami naming baha yung napagdaanan yan guys. Ganyan talaga ang buhay. Minsan ay bumabaha, minsan maganda at saka maraming pagsubok talaga pagdadaanan. So yan na naman guys, another baha na naman yan guys. So natatakot nga sila baka tumirik yung sasakyan namin. So sa ako ng Diyos hindi naman siya tumirik. So habang binabaybay namin ang kakabaan na Makabebe, doon nga pala kami sa tiki tumahan yan guys. So at that time nag-stop over na naman kami kasi lumakas na naman ang ulan. Ito na yung pangatlong bugso ng ulan. Pabugso-bugso ika yan guys. So malapit na kayo makarating na narating na namin yung Masantol or Makabebe town proper. So yan guys, sinuhid namin ang buong kalsada na yun. So hindi namin sa katakadain na lahat ng mga bahay dyan guys, lubog. Napakalaki yung mga bahay dyan, napakaganda yung mga bahay dyan. Pero pinipili pa rin nilang mag-stay there because hindi ko alam kung bakit pinipili pa rin nilang mag-stay there. So lagi naman silang lubog na baha. Tignan nyo guys, as you can see guys, napakaganda yung mga bahay dyan guys. May mga meals, may mga sila parang mga mansion yung mga bahay dyan guys. Pero hindi sila umahanis dyan guys because siguro sila lumaki or something like that. So yan na nga guys, nandito na nga kami sa bahay ng madam namin na napakaganda. May swimming pool pa guys. As you can see, ang ganda ng swimming pool nila sa gilid ng kanilang mansion guys. So nakikita nyo guys, yung mga yan. Yung kanino pala yung mga bakawan guys, yun yung mga bakla pala yun mga guys, hindi sila bakawan no guys. say hi Brian, introduce the swimming pool. Bago kami pumasok sa event, syempre, ayan na nga guys, tapos na kami, yan, syempre, nagluto ng mga tropa, yan, huling bisita na pala kami ni Madam yan guys. Yan yung handa ni Madam, at saka yan yung may mga palit dyan siya guys, at saka maraming handa. May mga seafood, clamshell, and bake, lechon, syempre as usual, at saka chicken calantina, and moringa juice, and a lot of food. Ayan na guys, tapos na nga yung tropa, so nagpahinga muna kami dun sa garage nila or sa terrace nila. So habang pinagmamasan namin yung napakagandang swimming pool ni Madam yan guys. So diba, sa gilid lang ng bahay yan guys. Hindi siya ordinaryong swimming pool yan guys. Napakalawak po. Syempre guys, pauwi namin yan.
pauwi namin yan guys, iba na yung pinagdaanan naming way. Kasi yung pinagdaanan naming way, masyadong masikip sa taas ng tiki. So, hindi kami makapag-overtaking because hindi siya ganun kaakma. So, duman kami sa ibang way, going home na kami yan guys. So, ganun pa rin, kung gaano baha yung papunta, kung pauwi naman, there's a lot of flood pa kaming madadaanan. So, yan, as you can see guys, so hindi pa rin kami makapag-drive na mabilis dyan guys. So, sa awa naman ng Diyos guys, nairaos naman namin yung travel namin to attend Madam for her special occasions. Ika nga yan guys. So, at the time yan guys, tuloy pa rin kami sa pag-travel. Siyempre, kahit ngawit na kami, at hirap na yung mga fit namin sa kakasakay ng motor yun guys. Siyempre, ginusto namin yan guys. At dyan kayo masaya ko, di ba? As you can see, nasa ano na yata kami yan guys. Makabebe pa rin, going to a pallet somewhere out there. And as you can see yan guys, di ba? Kahit baka sila dyan, continuous pa rin yung pamumuhay nila, continuous pa rin yung daily life nila. Sabi nga nila, nasanay na sila sa baha at mahal din nila yung lugar nila. Kaya siguro sila hindi umalis dyan. So, as you can see guys, di ba na? Again, yung sinabi ko before, napakaganda yung mga bahay dyan guys. Pero, lug sila sa baha. I don't know kung paano nila na iraraos yung daily normal life nila. So, yan guys, may mga bus din palang dumadaan yan guys, nag-high sila di ba? Ika nga Pilipino, masaya pa rin kahit anong oras na pinagdadaanan. So, yan ang Pilipino, ang mindset ng Pilipino, kahit anong oras na pagdadaanan, still happy pa rin yan. Di ba si Kuya naminingit, nakikita nyo yan guys, kadugtong na daw yan ng Manila, Tibay. Kaya, malapit na, konting buhos lang daw ng ulan, sasamahan pa siya ng high tide. So, yan na nga, nag-aano na siya sa mga daan. So, at that time guys, maayos na daw yung daan nila kasi hindi na tulad ng dati. So, na-upgrade na nila yan guys, ina-upgrade na nila yan guys. What more pa kaya kapag hindi na ano yung daan nila. So, hindi mas grabe pa yung mga bahay na dadaanan natin. Yan guys, si Alamag yan, continuous pa rin siya ng smile kahit nasiraan yan. Nasiraan yun ng bite, then nasiraan ng motor. Yan guys, syempre, yan yung dinag namin for this day. Yan, diba? Maraming foods and sold naman na kami yan guys. As you can see, and this is my vlogs today. And thank you for watching. And Barkadang at Tropang Pasaway is always here for you guys. Thank you for watching guys. At yan na nga ang ganap for this day. Thank you for watching. Bye-bye.